Mga anghel ay masaya nang iakyat si Maria sa langit na maligaya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya sa Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo sa Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ng mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin nyo din po ang inyong katabi ng magandang tanghali? Ngayon po ay araw ng Biyernes at alam po natin na kapag araw ng Biyernes tayo pong lahat ay nagtitipon sa simbahan dito po sa Quiapo upang magbigay parangal, papuri at pasasalamat sa atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin ng malakas na papuri ang atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Gayun din mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita natin ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit sa mahal na Birhen. At alam natin mga kapatid, kung paano nagkaiba ang pag-aakyat ni Jesus sa kalangitan at ang pag-aakyat kay Maria. Kaya nga kahit sa English, tinatawag po natin na ang pag-aakyat ni Jesus sa kalangitan bilang ascension. Pero sa Tagalog, ito po ay yung pag-aakyat ni Jesus. Ngunit ang pag-aakyat kay Maria sa English, tinatawag po natin itong pagdiriwang ng assumption. Mary assumed into heaven. Ano pong pagkakaiba ng dalawa? Si Jesus ay umakyat sa langit at si Maria ay inaakyat sa langit. Magandang tanungin mga kapatid, madalas tayo pong mga Pilipino o tayong mga tao, madalas nating kinukumpara yung ating sarili sa kakayanan ng iba. Kaya nga minsan sinasabi natin, kung kaya niya, kaya ko din. Kung nagawa niya, nagawa ko din.
At marahil, magandang tingnan yan sa pagdiriwang natin sa araw na ito. Dahil sa araw na ito, nakita natin si Maria bilang isang tao. Nakita natin si Maria na naging kagaya natin. Ngunit si Maria walang bahidungis ng pagkakasala. Pero alam natin na si Maria ay kagaya din natin bilang tao. Pero sa dulo ng kanyang buhay, siya ay nakatungo, siya ay inakyat sa kalangitan. Kaya nga, anong panawagan nito sa atin? Kung nagawa ni Maria ang maiakyat sa langit, ibig sabihin, ang bawat isa sa atin, bilang mga Katoliko at Kristiyano, ay may kakayanan din na maiakyat sa langit. Yung destinasyon ni Maria sa kalangitan ay maaari din nating maabot bilang mga mananampalataya at bilang tao. Kaya nga mga kapatid, kung nagawa ni Maria, kung kaya ni Maria, ibig sabihin ang bawat isa sa din sa atin may kakayanang tumungo sa kalangitan at sa kaharian ng Diyos. Tanungin ko po kayo, gusto niyo bang pumunta sa langit? Gusto niyo po bang pumunta sa kaharian ng Diyos? Lahat naman tayo gusto natin yan. At sa pamagitan ng pagdiriwang natin sa araw na ito, binubuksan natin ang ating mga puso't isipan na walang imposible sa Diyos. Dahil para sa Diyos, kagaya ni Maria, kaya din nating tumungo sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos. Pangalawang bagay, mga kapatid, ano kaya ang naging katangian ni Maria kung bakit siya ay nakatungo sa langit? Simple lamang, mga kapatid, siya ay naging ina ng Diyos. At sa kanyang pagiging ina ng Diyos, alam natin na dinala niya ang Diyos, dinala niya si Jesus sa kanyang sinapupunan ng 9 na buwan. Pero ang tanong, pagkaluwal ba ni Maria kay Jesus, inalis niya sa kanyang puso ang Panginoon? Hindi. Dahil sa tanang buhay ni Maria dito sa lupa, ang namutawi ay ang buhay na Kristo sa kanyang puso. Ang namutawi ay ang buhay na Diyos sa kanyang puso. Yun pala ang magandang sikreto, yun pala ang magandang bagay na pwede nating makita sa araw na ito, na ang magdadala sa atin sa kalangitan ay ang buhay na presensya ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang magdadala pala sa atin sa kalangitan ay ang buhay na Kristo sa ating mga puso. Kaya nga magandang tingnan din yan, mga kapatid, sa ating mga sari-sariling buhay. Kung gusto natin tumungo sa langit, tanungin natin ang ating mga sarili, si Kristo ba'y sumasa atin? Si Kristo ba'y nasa puso natin? Si Kristo ba'y nasa buhay natin? Dahil tandaan natin, mga kapatid, nakarating si Maria sa kalangitan dahil buhay ang presensya ng Diyos, buhay ang presensya ng Panginoon sa kanyang puso. Pangalawa, mga kapatid, dahil buhay ang presensya ng Diyos sa kanyang puso, sa lahat ng oras at pagkakataon, naging masunurin si Maria. Ang pagiging masunurin, mga kapatid, ay pagkakaroon ng kakayanang sumunod. Sumunod sa kagustuhan ng Diyos. At alam natin, mga kapatid, na ang kagustuhan ng Diyos ay kailanmang hindi magpapahamak sa atin. Tama po ba? Pero bakit minsan tayong mga tao napapahamak tayo? Bakit tayo minsan mga tao nadadapa tayo sa pagkakasala? Bakit tayo minsan mga tao nadadapa tayo sa pagkakamali? Bakit? Dahil minsan matigas ang ating mga ulo at hindi tayo marunong sumunod. Pero mga kapatid, sa tanang buhay ni Maria, naging masunurin siya sa Panginoon. Hindi man naging madali ang buhay na tinahak ni Maria, pero ang buhay ni Maria ay puno ng pagpapala. At yung pagpapala na yon, ang tunay na nagdala sa kanya,
patungo sa kalangitan. May pagpapala sa pagiging masunurin sa Diyos. May biyaya sa pagiging masunurin sa Diyos. At itong pagpapala at biyaya na ito, ang tunay na magdadala sa atin sa kaharian ng Diyos. Ang tunay na pagpapala na ito, ang magdadala sa atin sa kalangitan. Mga kapatid, narito po ang imahe ng pag-aakyat sa langit kay Maria. Pero ang imahe na ito, wag lang sana nating tingnan. Bagkus maging inspirasyon sa atin, maging hamon sa atin, na sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating mga pagkakasala, may kakayanan pa din tayong tumungo sa langit. Kung nagawa ni Maria, kaya din natin. Kung kaya ni Maria, kaya din natin. Kaya siguro mga kapatid, yan ang panalangin natin sa misang ito, na ang bawat isa sa atin, kagaya ni Maria, makarating sa langit. Kagaya ni Maria, na ang bawat isa sa atin, makarating sa kaharian ng Diyos. Kung kaya ni Maria, kaya mo din. Kung nagawa ni Maria, magagawa mo din. Amen.